Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At TA update tayo ngayon, no? Crypto serye natin. So far nakabili tayo, no? Nakabili tayo na, ay, parang di pa, ba't di pa ako nakabili ng BTC? Hmm, talaga ba? Eh, hindi ako nakabili ng BTC today. So, mamaya, bibili tayo mamaya. Okay? So, ngayon, kung titingnan natin, no, KGX, no? Ito yung ating naging TA. Napansin nyo to, di ba? Kahapon nasa video natin to. So far, break yung etong area na to, no? Itong resistance natin na to hanggang ilalim, no? Kung titingnan natin, nagkaroon na siya ng isang candle, pero fake out ang nangyari. Pero still, kung titingnan nyo 65,700 to 64,200. So medyo malakas din to. No, ngayon, ang tinitingnan ko dito ngayon, fake out ba talaga to sa 4 hours time frame? Yes. Pero sa 12 hours, no, kung titingnan natin siya sa 12 hours, okay? Still, hindi. Ayan pa din yung isa sa resistance natin, ay sa support natin. Kung titingnan nyo, ayan pa rin siya. Di ba? So, kung mapapansin natin, kung dito pumasok ka, tulad ng sinabi ko, hindi naman financial advice yung sinabi ko na mas maganda kung pumasok ka kahapon, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, ganyan lang tayo tumingin ng support and resistance. So, kung titingnan natin, bang, bang. Simula ng 68, no? Hanggang 64.3. I think sobrang profit ka na dyan. Di ba? Kahit sa 4 hours time frame mo dalhin yan, ganun din ang inabot niyan, no? So, profit na profit ka na dyan. Pero ako, nagulat lang ako bakit hindi ako bumili. Okay? So, kanina alam ko naka-trigger ako eh. Pero anyway, pwede tayong bumili mamaya. Okay? So, mapapansin natin, no? Etong area na to, mukhang dito muna maglalaro si BTC. Okay? So, tingnan natin to sa ilang araw. So, bukas, Monday. Ay, ngayon, Monday. So, bukas, Tuesday, Wednesday. I think by Wednesday, tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, possible, baka mag-fake, kumbaga, fake, parang fake pump to or biglang bumagsak or dapat makuha to sa 12 hours time frame naman. So, ito yung tinitingnan natin dyan. Ngayon, sa 12 hours time frame, dapat bumaba yan. No? Dapat mag-end yung mismong candle dito sa ilalim. Kung hindi, sabi ko nga kahapon, baka maglaro dito yan. Okay? Maglaro dito yan sa area na to. Okay? So, check lang natin ngayon ang asset natin. So far, ang asset naman natin kay Ethereum, para lang nakikita lagi, no? Kasi ang gusto ko nakikita lagi yan eh. Para alam nyo na hindi tayo nagbebenta. Still, yan. As is pa rin naman. So mamaya baka bumili na ako ulit, no? So tingnan lang natin kung ano mangyayari. So Bitcoin ETF, pwede natin tingnan ano nangyari dito, bakit biglang nagkaroon ng pump ng konti. So far sarado sila kasi Monday pa lang ngayon, no? So pag-usapan lang natin yung possible na magiging galaw nito, no? Sa 12 hours time frame, syempre hindi pa rin break tong area na to. So hindi pa natatapos ang candle. So mamaya matatapos yan. So pag natapos yan dito sa area na to, possible magkaroon ng laro dito yan. At ang kukunin nating resistance is still ito pa rin. Tapos ito pa rin yung support natin. So kasi breakout siya sa rejected siya sa 12 hours time frame, kaya ito yung tinitingnan natin. So tingnan naman natin yung nangyari sa Ethereum natin. For the Ethereum naman, I think sa Ethereum, ayan, ito yung ating Ethereum. So kung titingnan natin yung ginawa nating support, ito yung hindi ko namang, ito yung sinasabi natin kahapon na para sa akin, tama naman yung ginawa nating support and resistance. No? Bakit tama, no? So talagang pag nagkaroon ng breakout, di ba hindi ka naman basta-basta pumapasok dyan. Minsan, tinitingnan natin yung pupunta muna dito sa area na to. Di ba? Ito yung sinabi ko kahapon na pwedeng bumaksak muna dito bago mag-pump. Kaya lang ang nangyari kahapon, no? Pagpasok dito, hindi na nag-pump. Kaya tayo gumuhit nito. No, kasi kapag kunyari pumasok ka diyan, so hihintayin natin ma-breakout ulit 'to. 'Di ba? So ngayon, hindi nangyari 'yun. Ang nangyari kahapon, nag-drop. Kung ako naman yung papasok kahapon, nag-long ako dito. For me, sunog ako diyan. Okay? So honest opinion, kasi ang paniniwala ko lilipad diyan. Kaya lang hindi. No, hindi siya lilipad. So anong nangyari? Biglang bumagsak. For me, kung pumasok ako kahapon, sunog ako dito. Ingay ng aso ko. So
So ngayon, ang gagawin naman natin so far, hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos ang 12 hours candle. So, pero pag nagstay yan dito, possible maglaro na dito sa area na yan. Ang dami kasi nagsasabi na bibili sila ng 1,600 and 1,300 sa Ethereum. And sa Bitcoin naman, ang kanilang nakikita, no, na kung saan daw sila bibili ay sa 30,000. For me kasi, yes, pwedeng pumasok ang 30,000. Sabi ko nga sa inyo. Pero hindi yun, for me hindi natin alam kung hanggang saan talaga aabot ang BTC. Pwedeng kung 80%, pwede naman pumasok dun sa 80%. Pero kung malay natin kung hindi na makuha yung 80% and 75, baka mamaya sa 60% sa 65% or 70 doon na mag-pump yan, 'di ba? So pwedeng ganun na mangyari. Kaya napaka-importante na dapat alam ninyo kung ano yung DCA. Okay? So part 2 lang naman yung nakikita kong video natin ngayon at tignan lang natin kung ano yung mangyayari today at bukas, no? Pag open ng market, no? Sarado kasi ang market. So, yan yung tinitingnan natin kasi manipulation, yun ang nangyari ngayon. So, kung nag-dump ngayon, pag open ng market bukas, tingnan natin kung magkakaroon ng recovery or biglang magda-dump ulit. Okay? So, yun lang naman kay GX at saludo sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet and Bitonix, nandiyan lang yung link natin sa description.